Sa kagustuhan ng ordinaryong empleyado na si Kenichi na makapaglaro ng online game na tatagal ng 10 taon ay labis ang kanyang pagkasabik nang makita niya sa kanyang computer screen ang online game na wala umanong katapusan. Kaagad niyang tiningnan ang difficulty setting at napansin niya dito ang Hell Mode at dahil hindi pa siya nakakaranas nito ay ito ang kanyang pinili. Para naman sa kanyang character class ay pinili niya ang pagiging summoner dahil ito ang may pinakamataas na difficulty rating. Nang mag-umpisa na siya ay bigla na lang siyang hinigop ng kanyang computer. Ipapanganak pala siya sa ibang mundo kung saan ang setting ng laro at siya mismo ang literal na gaganap sa karakter na pinili niya. Matapos makita ng kanyang ama na isa siyang lalaki ay pinangalanan siya nitong Allen. Katulad sa default setting ng online game ay ipinanganak nga siya sa isang serf family. Ang kanyang ama ay nagngangalang Roden at ang kanyang ina naman ay si Dercia. Base sa usapan ng mga ito ay alam niya na nagplaplano na din sila na bigyan siya ng kapatid. Araw-araw siyang sumusubok na buksan ang kanyang stat window at makalipas ang isang taon ay matagumpay niya na din itong nagawa na isa palang grimoire. Humingi ng tawad sa kanya ang God of Creation na si Elmea sa pagka-delay umano ng kanyang grimoire. Nakita niya sa grimoire ang available na pwede niyang maisummon pero nang subukan niya itong palabasin ay nagtaka siya na walang may lumabas. Mali lang pala ang kanyang paraan ng pag-summon at nang inuna niya muna ang create skill ay dito niya na napalabas ang isang H-rank card. Ang problema ay sumisilip parati ang kanyang ina sa kanya at dahil inaantok na din siya ay napagpasyahan niya na bukas niya na lang susubukan ang pag-summon. Kinabukasan ng umaga habang abala ang kanyang mga magulang ay dito niya na isinomen ang card na napalabas niya kagabi. Dahil isa itong tipaklong ay napagpasyahan niya na pangalanan itong Denka. Pareho itong may +1 sa endurance at agility kaya nang tiningnan niya ang kanyang stat ay nagkaroon din ng +1 ang kanyang endurance at agility. Makalipas ang ilang araw ay nakapag-summon na din siya ng H-rank beast. Pinangalanan niya itong Mousy na parang tanga lang din kagaya kay Denka. Pero tuwing binabanggit niya ang kanilang abilidad ay sumusunod naman sila. Naisip niya na posibleng marami sigurong mga makapangyarihang halimaw ang mundo na kinaroroonan niya ngayon. Kaya niyang mag-ipon ng 10 cards sa bawat nilalang kaya kung gaano sila kadami ay iyon din ang nadadagdag sa kanyang stat. Ang problema nga lang sa Hell Mode ay kinakailangan ng 100 beses na dami ng EXP kumpara sa normal mode para makapagpa-level up. Bagamat isa lang surf ang kanilang pamilya ay nagiging trabaho ng kanyang ama ang panghahanting ng mga baboy ramo tuwing sumasapit ang taglagas at taglamig. Isang araw ay isinama siya ng kanyang ama sa baboy ramo na kanilang nahuli at dito niya nakilala si Gerda. Hindi ito makapaniwala na nakakapagsalita na siya ng maayos dahil ang anak nitong si Krena na kasing edad lang niya ay hindi pa nakakapagsalita. Makalipas ang 10 buwan ay narating niya na din sa wakas ang level 2. Dahil dito ay pwede na din siyang makapag-summon ng mga G-rank cards. Maliban dito ay nagkaroon na din siya ng skill na kayang pagsamahin ang dalawang cards. Kagad niya itong sinubukan ngunit parehas itong hindi gumana dahil kulang umano ang kanyang mana points kahit alam niya na nakamax naman ang kanyang mana points. Dito niya na napagtanto kung gaano kahirap ang Hell Mode. Pagsapit ng ika-3 taong gulang niya ay nagagawa niya ng mapagsanib ang dalawang cards. Kumpara sa H-rank cards ay masasabi niya na may silbi naman kahit papano ang mga G-rank cards. Tuwing alas 3 ng hapon ay parati siyang niyayaya ni Krena sa duelo na kahit ayaw niya ay wala siyang magawa kundi pumayag na lang. Nagtataglay si Krena ng talento sa paghawak ng espada kaya parati siyang nabubugbog. Isang araw matapos nilang magduelo ni Krena ay biglang sumakit ang tiyan ng kanyang ina kaya kaagad na umuwi si Krena para tawagin ang ina nito. Mabilis namang nakarating sa kanilang bahay ang ina nitong si Matilda kaya ligtas na nailabas ni Dercia ang sanggol. Isa din itong lalaki kaya pinangalanan itong Mash ni Roden. Pagsapit ng ika-5 taong gulang nila Allen at Krena ay nagsabay na sila para sa kanilang appraisal ceremony. Nakasabayan din nila dito ang mga commoner at napansin kaagad ni Allen kung gaano kaganda ang suot ng mga ito kumpara sa kanila. Pagkapasok nila ng simbahan ay nakita niya dito ang statue ni Elmea o ng God of Creation na nagdala sa kanya sa mundong ito. Unang sumabak ay ang anak ng village chieftain na si Pel Omaz. Base sa resulta ng appraisal sa kanya ay nagtataglay siya ng talent na merchant kaya tuwang-tuwa sa kanya ang kanyang ama. Pero ang sumunod sa kanya ay walang talent kaya dito na nalaman ni Allen na hindi pala lahat nabibigyan ng talent. Sumunod dito si Dog Ora na may axe user talent na siya namang inaasahan din nila ng kanyang ama. Nang si Krena na ang humawak sa bolang crystal ay nagulat silang lahat dahil tinataglay niya ang talent na Sword Lord. Hindi na masyadong nagulat pa dito si Allen dahil ang kanyang talent lang ang makakapagpaliwanag kung bakit sobrang lakas niya sa paghawak ng espada. Sunod na tinawag si Allen at umaasa siya na summoner ang lalabas na talent niya.
Ngunit nang lumabas ang resulta ay sinabi ng Reverend na wala siyang talent at ito pala ay dahil hindi maintindihan ang nakalagay sa kanyang talent. Naisip niya kagad na isa itong bug na hindi pa naayos ni Elmea. Gayunpaman ay hindi na ito masyadong inintindi pa ng kanyang ama at napagpasyahan nila na umuwi na lang. Pagsapit ng gabi bago siya matulog ay naisip niya na siya lang siguro ang naglalaro sa mundong ito gamit ang Hell Mode. Kaya siguro lahat ng attributes niya ay pare-parehong A-rank ay dahil sa pagkakaiba ng progreso sa Hell Mode kumpara sa Normal Mode. Ang problema lang niya ngayon ay ang glitch sa kanyang talent at gusto niyang magreklamo sa devs para maayos nila ito kaagad. Makalipas ang ilang araw ay nalaman nila Gerda na darating umano ang Order of Knights para makita si Krena. Kaya nagtungo sila sa main village at habang hinihintay nila ang Order of Knights ay tinanong si Allen ni Dog Ora kung bakit umano siya naririto gayong talentless naman umano siya. Kagad namang ipinagtanggol ni Krena si Allen kaya hinawakan na lang ito ni Gerda para hindi ito mapaaway. Ilang sandali lang ay dumating na ang Order of Knights sa pinapamunuan ng kanilang captain na si Zenith. Nang makaharap na ito nila Gerda at Krena ay nagulat si Gerda na isasabak si Krena sa duelo para umano makita nila kung totoo ba na isang Sword Lord si Krena. Kahit ayaw ni Gerda ay wala siyang magawa at nakita din niya ang lakas ng loob ni Krena na sumabak sa duelo. Pinaharap kay Krena ang Vice Captain na si Leibrand at pagkasimula nila ay nauna kaagad na umatake si Krena. Hindi makapaniwala si Dog Ora na nagagawa ni Krena na magamit ang espada na kasing tangkad lang niya. Ilang sandali lang ay muntikan ng makatama si Krena ngunit sinipa siya ni Leibrand. Wala namang magawa sila Gerda dahil pinipigilan sila ng mga kawal. Nagulat sila nang muling bumangon si Krena at inatake si Leibrand ng walang tigil. Dito na nahirapan si Leibrand hanggang sa magawa ni Krena na maputol ang kanyang espada kaya kaagad na itinigil ni Zenith ang kanilang duelo. Hindi makapaniwala ang lahat na manunood na nagawa ni Krena na matalo ang Vice Captain ng Order of Knights. Dahil napatunayan na ni Krena na totoo ang kanyang talent ay humingi ng tawad si Zenith kay Gerda at inimbitahan sila nito para umano mapag-usapan ng kinabukasan ni Krena. Pinasama din sa kanya sila Rodan at Allen para mapanatag sila pero ang ipinagtataka ni Allen ay kung bakit sumama din sila Dog Ora. Unang nilinaw ni Zenith sa kanila ay papangalanan umanong Krena Village ang kanilang nayon imbis na pangalan ng village chieftain bilang pagkilala sa Sword Lord. Pagtungtong umano ni Krena sa edad 12 ay pwede na siyang mag-aral sa academy at kalaunay magsisilbi din siya sa royal family. Gusto din ni Krena na sabay sila ni Allen na mag-aral sa academy kaya dito na napansin ni Zenith ang dark hair at dark eyes ni Allen. Dito na din sila ipinakilala ni Gerda dahilan para malaman ni Zenith na kasama pala nila ang kilalang boar hunter kaya napatayo ito para magbigay respeto sa isang village legend. Humahanga pala kay Rodan ang kanilang baron dahil sa pagsusupply nila ng karne ng Great Boar tuwing taglamig. Makalipas ang ilang araw ay napataas muli ni Allen ang kanyang summon skill kaya na-unlock niya na din ang mga F-rank cards. Nasasabik na siya kung ano kayang nilalang ang maisasummon niya naman sunod at maganda sana kung isa na itong dragon. Maliban dito ay tumaas din ang kanyang card inventory na 30 na ngayon mula sa dating 20 lang. Pagsapit ng gabi ay napansin niya na nawala na ang peklat sa braso ng kanyang ama. Ayon dito ay dahil umano ito sa naipasa niya na ang Trial of the Gods kanina habang nanghahanting sila ng baboy ramo. Base sa paliwanag ng kanyang ama ay naisip niya na ang tinutukoy siguro nito ay ang pagpapo-level up. Kaya naalala niya muli ang kanyang level na level 1 pa din kahit tumaas na ang kanyang summon skill at hindi pa din siya nakakakuha ng EXP dahil wala pa siyang natatalong halimaw. At dahil bawal pa siyang makalabas ng nayon ay isa lang ang naiisip niyang paraan para magkaroon ng EXP at ito ay ang boar hunting din. Sinubukan niyang magparinig sa kanyang ama na gusto niyang sumama sa panghahanting ngunit kaagad itong tumutol dahil hindi umano laro ang kanilang ginagawa. Matapos niyang magpadala ng maraming complaints sa devs ay inayos na din nila ang glitch sa kanyang talent. Maliban dito ay nagpadala din sila ng attachment kung saan makikita ang kanyang stat na hindi na puro i-rank lang. Sinubukan niyang pagsamahin ng iba't iba niyang cards hanggang sa makalikha siya ng cards sa may mana points buff. Dahil parang apple ang hitsura nito ay pinangalanan niya itong Apo. Isang araw matapos siya matalo na naman ni Krena ay napansin nito na parang mas lumakas umano siya. Ito pala ay dahil level 3 na ang kanyang sword mastery skill at marami na din siyang cards sa may endurance at attack buff. Sa pagbabaka sakali na tataas pa ang kanyang skill ay sinubukan niyang batuhin ng ilang beses ang isang puno ngunit hindi ito gumana. Isang gabi habang hinihintay nila ang kanyang ama ay bigla nilang narinig ang boses ni Gerda na sinisigaw ang pangalan ng kanyang ama. Nagtamo pala ito ng matinding sugat galing sa baboy ramo. Buti na lang ay nakabili si Gerda ng Muller's Flower na isang healing herb dahil kung hindi ay baka kung ano na ang sinapit ni Roden.
Sinisisi ng kanilang mga kasamahan ng commoner na kasama nila dahil ito ang dahilan bakit napahamak si Roden. Nalaman nila Allen na kaya pala may commoner na sumama sa kanila ay dahil nalaman ng mga ito na hinahangaan ni Zenith si Roden at sa tingin nila ay siguradong ligtas sila sa pangangaso hanggat kasama nila si Roden. Kahit isinailalim nila ang mga ito sa pagsasanay ay natakot lang sila sa oras na ng operasyon at nang sinubukan ni Roden na iligtas ang isa sa mga ito ay dito na siya napahamak. Kinabukasan ng madaling araw ay bigla na lang nagising si Roden. Dahil dito ay natuwa ng sobra sila Dercia na naging maayos na ang kanyang kalagayan. Ilang sandali lang ay dumating si Gerda para ihatid ang kanyang parte sa karne ng baboy Ramu. Dahil hindi pa siya pwedeng magtrabaho ay nagboluntaryo si Allen na siya na ang gagawa sa lahat ng kanyang gawain sa bahay. Unang ginawa niya ay magigib ng tubig at hindi makapaniwala ang kanilang mga kanayon sa taglay niyang lakas. Sunod naman ay tinuruan siya ni Gerda sa pagsasaka at madali lang din niya itong natutunan. Ilang minuto ang makalipas pagka-uwi niya ay bumisita sa kanyang ama ang village chieftain kasama ang commoner na iniligtas ng kanyang ama. Humingi ito ng tawad kaya pinayuhan ito ni Roden sa mga dapat nitong tandaan kung gusto talaga nitong mangaso. Isang araw ay napagpasyahan ni Allen na manghuli ng mga itik o ibon pandagdag sa kanilang stock ng pagkain para sa darating na taglamig. Ginamit niya ang mga hopper pang-akit ngunit ilang sandali lang ay may biglang bumaba at ito pala ay isang alba heron. Minabuti niya na umalis na lang dito pero nang makita niya ang buff na madadagdag ng alba heron sa kanya ay napagpasyahan niya na labanan na lang ito. Ginamit niya ang mga Fido ngunit hindi umubra ang mga ito sa alba heron. Dahil dito ay napapaisip na siya na baka dito na ata siya mamamatay. Ilang sandali lang ay pinalabas niya ang mga soccer na may abilidad na sumipsip ng enerhiya kaya sinamantala niya ang pagkakataon na ito na makawala. Nang makakita siya ng pagkakataon ay pinaatake niya uli ang mga Fido na sinabayan din niya ng atake. Dito niya na matagumpay na natalo ang Alba Heron kaya nagkaroon na siya ng EXP. Labis ang kanyang tuwa na sa wakas ay nakatalo na siya ng isang halimaw. Pagka-uwi niya ay hindi makapaniwala sila Roden na nakahuli siya ng isang Alba Heron. Napagpasyahan ni Gerda na turuan siya kung paano magkatay ng Alba Heron at ano-ano ang mga pwede niyang mapakinabangan sa isang D-rank na halimaw. Bagamat mayroon itong magic stone ay wala naman itong halaga sa kanilang nayon. Para hindi makuha ng kanilang chieftain ang malaking parte ng Alba Heron ay nakaisip ng ideya si Gerda. Nagkunwari si Allen na nahihirapan na ang kanilang pamilya dahil hindi makapagtrabaho ang kanyang ama at dahil sa konsensya ay wala nang nagawa ang chieftain kundi pumayag sa kanilang alok. Inulit muli ni Allen ang pandadakip sa mga Alba Heron hanggang sa mapuno na din ang kanyang EXP dahilan para makapag-level 2 na siya. Dahil dito ay tumaas din ng husto ang iba pa niyang mga stats. Labis ang kanyang tuwa na sa loob ng 6 na taon ay naabot niya na din sa wakas ang unang level up niya. Pagsapit ng gabi ay sinabi niya sa kanyang mga magulang na nung isang taong gulang pa lang siya ay nakarinig siya ng oracle mula kay Elmea na bibiyayaan umano siya nito ng kapangyarihan at karunungan. Pero haharapin niya umanong mga pagsubok ay 100 beses na mas marami kumpara sa iba kaya gamitin niya umano ang kanyang kapangyarihan para lagpasan ang mga ito. Tungkol naman sa kanyang talent ay sinabi din umano ni Elmea na kaya hindi ito makita ay dahil bago pa lang ang talent na ito. Minabuti niya na magsinungaling muna na hindi nabanggit ni Elmea kung ano ang kanyang talent dahil ayaw niya pa nabanggitin ang tungkol sa pagiging summoner niya. Pagsapit ng ika-6 na taong gulang niya ay natuto na din siyang makipagkalakal sa iba't ibang tindahan gamit ang karne ng Alba Heron. Nililista niya kung magkano ang halaga ng bawat pakete ng Alba Heron boses sa napapapalit niya dahil plano niya na mag-ipon ng 50 gold coins. Nalaman niya mula kay Gerda na kakailanganin ng 10 gold coins kada isang tao para maging commoner ang isang serf. Isang araw ay napadaan siya sa bilihan ng mga gamot para maghanap ng gamot na kayang mag-recover ng mana points. Ngunit walang gano'n na ibinibenta ang tindero dahil mahal umano ito. Dahil dito ay tinanong niya na lang kung alin sa mga display ang Muller's Flower. Dito niya na nalaman na sa tindahan pala na ito nabili ni Gerda ang Muller's Flower. Sa sobrang pagmamakaawa umano ni Gerda ay naibenta ng tindero ang natitira niyang stock ng Muller's Flower sa mas mababang halaga. Dahil dito ay napagpasyahan ni Allen na bigyan ng Alba Heron meat ang tindero bilang pasasalamat sapagkat kung hindi dahil dito ay malamang wala na ang kanyang ama. Pagkalabas niya dito ay napatingin siya sa shop nila Dogora at sakto namang nakita siya nito na kasama si Pel Omos. Nang aalis na sana siya ay bigla siyang sinaktan ni Dogora dahil makakaalis lang umano siya kung papayag siya na maging alagad nito. Kaya napagpasyahan niya na patulan na lang ito kahit alam niyang hindi siya makakakuha ng EXP. Kumuha ito ng pamalo para tapatan ang kanyang wooden sword ngunit dahil mas magaling siya sa pakikipaglaban ay kaagad niya itong natalo.
Simula noon ay bumibisita na din sila ni Peloma sa bahay nila Krena para magsanay. Kaya tuwing nagwedwelo sila Dog Ora at Allen ay pinaglalaroan lang ni Allen si Dog Ora. Isang gabi ay naikwento nila Roden at Gerda ang pagtaas umano ng bilang ng Great Boar na kailangan nilang ipadala sa Baron taon-taon. Naisip ni Allen na ang tanging paraan lang para maabot nila ang kota ay magdagdag ng tao o mapilitan sila na patulungin muli ang ibang commoner. Iminungkahi niya na pasamahan siya sa susunod na pangangaso dahil may paraan siya kung paano mapapakinabangan ng mga commoner. Dahil may tiwala si Roden sa talento na biyaya sa kanya ni Elmea ay pinayagan siya nito na sumama sa susunod na pangangaso. Kasama ang dalawang commoner ay siya ang nagplano kung ano ang magiging role nila. Sila ang naatasan para sa finishing blow at naging matagumpay ang plano ni Allen. Ngunit ang problema ay wala siyang nakuhang credit dahil tanging ginawa lang niya ay magplano. Dahil dito ay umisip siya ng paraan paano siya makakasali sa pakikipaglaban ng hindi kailangan umatake sa baboy ramo. Sa sumunod na araw ng kanilang pangangaso ay nadagdagan pa sila ng dalawa pang commoner. Mabilis lang din nilang nailigpit ang baboy ramo pero sa pagkakataon na ito ay tumaas na ang kanyang mga stats at kanyang level senyales na gumana ang kanyang plano. Isinama niya pala si Denka kanina at dahil naapakan ito ng baboy ramo ay para na din siyang naging kasali sa pakikipaglaban. Makalipas ang 3 buwan ay naabot niya na din ang level 4 sa kanyang summon level. Dahil marami na din siyang mana points ay malaya na siyang makakapag-experiment ng mga nilalang na gusto niyang pagsanibin. Dito niya na din napansin ang storage pero wala itong level number kaya naisip niya na baka isa itong fixed skill. Biglang nalipat sa sunod na pahina ang kanyang grimoire at nakita niya ang black hole. Ito na pala ang storage kaya sinubukan niyang maglagay ng kahit ano dito at nalaman niya na wala itong limitasyon hanggat kakasya lang ang bagay na ipapasok niya. Kaya hindi din niya maiwasan na mapaisip kung bakit kaya binigyan siya ng isang god tier storage skill. Isang araw ay sinubukan niyang mag-summon ng isang A-rank insect ngunit hindi ito gumana dahil wala umano siyang magic stone. Buti na lang ay may mga naitago siyang mga magic stones at katapos niya itong ilagay sa kanyang storage ay dito niya na naisummon ng A-rank insect na isang malaking paro-paro. Maliban sa isang A-rank insect ay nakakapag-summon na din siya ng mga A-rank beast. Pinangalanan niya itong tama at dahil gusto niya ding magkaroon ng A-rank na ibon ay pinagsanib niya ang A-rank beast at A-rank insect. Ang problema niya naman ngayon ay kung paano siya makakakuha ng maraming magic stone. Kinausap niya si Pelomas tungkol sa mga magic stones at dahil may tinataglay itong katalinuhan ay marami siyang nakuhang impormasyon dito. Nalaman niya na ang mga A-rank magic stone pala na ginagamit niya ay tinuturing na mga basura lang kaya pakalat-kalat lang ito kahit saan. Dahil dito ay kaagad na naresolba ang kanyang problema kaya nakalikha na din siya ng mga A-rank cards na available sa kanyang grimoire. Nang susubukan niya na sanang alamin ang kanilang mga abilidad ay biglang lumabas si Hawkins dahil may baboy ramo pala ang paparating. Pero sa pagtutulungan nila Papulen at Tama ay nagawa nila itong matalo. Ang problema ay may isa pa palang baboy ramo kaya dito na din lumabas si Wally. Ngunit ang lahat ng ito pala ay imahinasyon lang niya. Sa loob ng 7 taon niya sa mundong ito ay unti-unti na din niyang natututunan kung paano maglaro ang isang summoner. Naiintindihan na din niya kung bakit binigyan siya ng storage at sa tingin niya ay makakabuo siya ng pinakamalakas na hukbo. Ang matinding kapangyarihan niyang ito bilang isang summoner ay siguradong kayang lagpasan kahit ang isang demon lord. Isang araw ay ipinatawag sila ng village chieftain dahil bibisita umano sa kanilang nayon ang Baron. Kailangan nila ng tour guide at plano ng village chieftain na si Allen ang magsilbing tour guide dahil nakikita niya na mas karapat dapat si Allen kumpara kay Pelomas. Pagsapit ng araw ng pagdating ng Baron ay kasama din pala nito ang kanyang anak na si Cecil. Nang magkaharap-harap na sila sa mesa ay dito na nabanggit ng Baron ang rason bakit bigla niyang tinaasan ng kota nila Roden sa baboy ramo. Utos umano ito ng hari at si Viscount Farnell ang nagbigay ng ideya sa hari tungkol dito. Nang kinain na nila ang inihandang pagkain para sa kanila ay nasarapan silang lahat dito. Dito na nagsalita si Allen para ipaalam sa kanila na karne ng Albaheren ang kanilang kinakain. Dahil dito ay nakilala na din si Allen ng Baron at humanga ito sa ipinakita niyang magandang asal. Matapos nilang malaman na galing lang sa pamilya ng Surf ang magiging tour guide nila ay nagreklamo kaagad si Cecil. Pero kagad itong pinagsabihan ng Baron kaya wala na siyang nagawa pa. Kinabukasan ng umaga ay naghanda ng tore sila Allen para sa pwepwestuhan ng Baron at ni Cecil habang pinapanood nila ang aktwal na boar hunting. Pagkasimula nila Roden ay ipinapaliwanag din ni Allen sa Baron ang bawat aksyon na ginagawa ng bawat hunter. Ngunit nang may nabiktima ng baboy ramo sila Roden ay hindi kinaya ni Cecil ang nakikita ng kanyang mga mata.
Habang ang Baron at si Zenith naman ay namangha sa ipinakita nila Roden. Bigla namang may dumating na dalawa pang baboy ramo kaya ipinahanda ni Zenith kay Leybrand ang kanilang mga kawal. Pero pinigilan siya ni Allen dahil sinanay din umano sila Roden sa ganitong sitwasyon. Hindi naman ipinahiya si Allen nila Roden dahil matagumpay din nilang natalo ng magkasabay ang dalawang baboy ramo. Dahil naging maganda ang ipinakita nila Roden ay sinamantala ni Allen ang pagkakataon na ito na humiling sa Baron. Una ay mabigyan sila ng dalawa pang shelled walls at ang pangalawa ay magkaroon sana ng stock ng alak sa kanilang nayon. Sa pamamagitan nito ay mas madadagdagan pa ng moral ang mga boar hunter. Naintindihan naman siya ng Baron at humanga din ito sa kanyang galing bilang isang tour guide. Pagkabalik nila ay ipinatawag sila Roden at Gerda ng Baron para purihin sila. Maliban dito ay ipinaalam din ito sa kanila na simula umano sa araw na ito ay magiging commoner na ang kanilang status. Tuwang-tuwa dito si Allen dahil sa wakas ay makakapangaso na din siya sa labas ng nayon. Ngunit bigla na lang hiniling ng kanyang ama sa Baron na payagan siya na magtrabaho sa mansyon nito. Dahil nakikita ni Sabes ang kanyang talino ay pumayag ang Baron na maging manservant siya ng Granville family na siya namang ikinagulat ni Cecil. Alam niya na masisira lahat ang kanyang plano kung magtrabaho siya sa Granville family kaya umisip siya ng dahilan para hindi ito matuloy. Pero nang makita niya ang naging reaksyon ng kanyang ama ay hinayaan niya na lang ito. Bago siya umalis patungo sa mansyon ng Baron ay nagkaroon muna sila ng duelo ni Krena. Pero sa pagkakataon na ito ay matagumpay niya nang natalo si Krena. Naisip niya na gawing tabla ang kanilang duelo ngayon at magduelo na lang sila ulit kung magkita sila muli balang araw. Bigla namang dumating din si Dog Ora na may ibinigay pang punyal sa kanya. Napagpasyahan ng kanyang mga magulang na ihatid siya sa gate kung saan naghihintay sa kanya ang karawahe ng Baron. Sa unang araw niya sa mansyon ay naatasan siya na maging manservant ni Cecil. Pero dahil sa una pa lang ay hindi talaga siya gusto ni Cecil kaya hindi naging madali ang kanyang trabaho. Isang araw habang nag-aalmusal sila ay kinumusta siya ng head servant na si Rickle sa pagiging manservant niya kay Cecil. Dito niya na dinalaman na ang pagiging manservant pala ay parang party na din ng Granville family kaya pala napaiyak na lang ang kanyang ama nang pumayag ang Baron sa kahilingan nito. Katapos nilang mag-almusal ay oras naman para pagsilbihan nila ng almusal ang pamilya ng Baron. Napahanga din niya ang asawa nito kahit pa umano isa din siyang talentless. Nang malaman ni Cecil na wala pala siyang talent ay kagad nitong ipinagyabang ang kanyang talent bilang isang wizardess. Ang kanyang kuya naman na si Maihei ay isang swordsman pero ang kuya niyang si Thomas ay isa ding talentless. Dito lang din nalaman ni Allen na talentless din pala ang Baron at asawa nito. Dahil may afternoon off siya ngayong araw ay lumabas siya ng mansyon para maglibot-libot sa syudad. Dahil dito ay nakita niya ang Adventurers Guild kaya kaagad siyang pumasok dito para magtanong kung pwede ba siyang maging adventurer. Ngunit ayon sa receptionist ay kailangan niya umanong tumuntong muna sa edad na 12 para makapagparehistro sa guild. Bago siya umalis ay minabuti niya na magtingin-tingin muna sa mga poster para kumuha ng mga impormasyon tungkol sa mga halimaw. Bigla siyang tinawag ng adventurer na si Raven dahil hindi umano playground ang guild. Alam niya na nais nito na palabasin siya pero bago siya lumabas ay may mga itinanong muna siya dito. Buti na lang ay hindi ito madamat sa mga impormasyon kaya nakakuha siya ng maraming impormasyon tungkol sa mga halimaw. Ilang sandali lang ay dumating dito sila Rita at Milchie at napansin kaagad ni Rita ang dark hair at dark eyes ni Allen. Matapos niyang magpasalamat kay Raven ay lumabas na siya ng guild at dahil may sapat na siyang impormasyon tungkol sa mga halimaw at sa mga kinaroroonan ng mga ito ay dumiretso siya kaagad sa gate. Para payagan siya na makalabas ng bantay ay ipinakita niya dito ang crest ng Granville. Pagkalabas niya ay mabilis siyang nagtatakbo patungo sa kagubatan at dito niya pinalabas ang kanyang mga Hawkins. Inutusan niya ang mga ito na gamitin ang kanilang Hawkeye para maghanap ng mga halimaw na nasa di kalayuan lang. Katapos ay kinuha niya ang ibinigay sa kanya ni Dog Ora dahil ito ang gagamitin niya. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik ang isang Hawkins para ipaalam sa kanya na may nakita na itong mga halimaw. Kagad siyang sumunod dito at pagkadating niya sa lokasyon ay nakita niya dito ang maraming goblins. Nagpalabas siya ng maraming tama para palibutan ng mga goblins pero nang makipaglaban na ang mga ito ay napansin niya na hindi sapat ang kakayahan ng mga ito para talunin ang mga goblins. Dahil dito ay nagpalabas siya ng papulen para patulugin muna ang mga goblins at dito na sila inatake ng mga tama. Sa 5 goblin na natalo niya ay nagkaroon siya ng 1,000 EXP. Matapos niyang kunin ang mga magic stone ng mga goblins ay muli silang naghanap ng mga halimaw at sa dami ng mga goblins na kanilang nakikita ay nakaipon siya ng 16,050 EXP dahilan para makapagpa-level up din siya.
Makalipas ang isang buwan ay napagpasyahan niya na bumili ng mga iron balls na pampalit niya sa mga bato. Dahil sa dami ng EXP ang nakukuha niya palagi tuwing day off niya ay naabot niya na din ang level 12. Pero isang gabi nang umuwi siya ay ipinatawag siya ng Baron at ito ay para tanungin siya kung ano umano ang pinagkakaabalahan niya tuwing day off niya dahil parati na lang siyang inaabutan ng gabi sa pag-uwi. Sinabi niya ang totoo na nangangaso siya sa kagubatan at katwiran niya ay dahil anak pa din siya ng isang boar hunter kaya nananalaytay pa din sa kanyang dugo ang pagiging hunter. Buti na lang ay kaagad siyang naintindihan ng Baron at ang magandang balita pa ay iminungkahi ni Sabes na bilhin sa kanya ang mga horned rabbits na nahuhuli niya. Sa pamamagitan nito ay malaya na siyang makakapangaso at magkakaroon pa siya ng pera. Makalipas ang 6 na buwan at habang hinihintay ang kanyang mga Hawkins ay biglang dumating ang mga ito na kakaiba ang kinikilos na parang may gustong ipakita sa kanya. Mabilis siyang sumunod sa mga ito at ito pala ay sila Raven na may nilalabanan ng mga goblins. Pagka-atake ng 2 goblins ay inunahan niya ang mga ito gamit ang kanyang mga iron balls. Pero dahil hindi sapat ang mga ito na mailigpit ang mga goblins at hindi din pwede na ipakita niya na isa siyang summoner kaya humingi na siya ng tulong kay Rita na asikasuhin ng isang goblin. Dahil level 12 na siya ay may lagpas 300 na ang kanyang attack at agility kaya kahit hindi niya gamitin ang kanyang mga cards ay kayang-kaya niya nang makipaglaban sa mga D-rank na halimaw. Ngunit ang problema pa nila Rita ay wala nang sapat pa na mana point si Milchi para pagalingin ang sugat ni Raven. Buti na lang ay may healing herbs na dala si Allen na tinatawag na Leaf of Life na nalikha niya gamit ang abilidad ni Binzi. Inilapat niya ito sa sugat ni Raven at matagumpay nitong napagaling ang sugat. Kahit ang sugat na natamo ni Rita ay pinagaling niya na din. Nang aalis na sana siya ay tinanong siya ni Raven kung ano ang pwede nilang gawin para makabawi sa kanya. Kaya hiniling niya na lang na huwag ipagsabi sa iba ang tungkol sa kanya at kung maaari ay mangalap din sila ng 100 rank na magic stone para sa kanya. Nang makalayo-layo siya ay pinalabas niya ang Hawkins na humingi sa kanya ng tulong dahil parang hindi nito sinunod ang kanyang utos kanina. Dito niya lang napagtanto na hindi lang pala basta-basta lang sumusunod sa utos ang kanyang mga alaga dahil nakikita din nila kung ano ang tamang gawin. Hindi niya akalain na lilikha si Elmea ng mga nakakamanghang summon creatures. Isang araw habang kumakain ng pamilya ng Baron kasama si Zenith ay nanibago si Zenith sa lasa ng karne kaya dito niya nalaman na ito pala ang horned rabbit na naiuuwi ni Allen tuwing nangangaso siya. Nabanggit na din ni Zenith na naabot na umano nila Roda ng kota sa Great Boar pero ang ipinagtataka ni Thomas ay kung bakit wala silang nakakain na karne ng Great Boar. Ipinapadala pala lahat ang mga ito sa hari kaya nakiusap na lang si Thomas kay Allen kung pwede ay manghunting naman siya ng white deer. Hindi naman tumanggi si Allen sa hiling ni Thomas dahil kampante siya na kayang-kaya niya ito. Pagsapit ng sumunod niyang day off ay isinagawa niya kaagad ang panghahanting ng white deer. Nang makakita na siya ng white deer ay una niyang ginamit ang mga hopper para kunin ang atensyon nito. Ito ay para mapasunod nila ito hanggang sa patibong na nilikha niya. Naging matagumpay naman ang plano niyang ito kaya pagkadating niya sa mansyon ay inakala ng mga manservant na may halimaw na umaatake sa mansyon. Hindi makapaniwala ang Baron na natupad niya ang kanyang pangako habang si Thomas ay tuwang-tuwa naman na sa wakas ay may maihahain na silang espesyal para sa darating na New Year's party. Dito na nang hinala ang Baron kung totoo ba na walang talent na taglay si Allen kaya pinaimbestigahan niya ito ulit kay Sabes. Isang gabi ay ipinaalam ni Sabes kay Allen ang kanilang desisyon na italaga siya sa bago niyang posisyon at ito ay isa ng huntsman. Ang trabaho niya dito ay mangaso para sa supply nila ng pagkain at iligtas ang mga mamamayan sakaling may umatake ng mga halimaw. Akala niya ay ito na talaga ang trabaho niya araw-araw ngunit isang beses sa isang linggo lang pala niya ito gagawin at magsisilbi pa din siyang manservant ni Cecil. Pagsapit ng araw ng pag-uwi ni Maihei galing sa Academy City ay sinalubong ito nila Allen at Cecil. Kaya dito na din itong unang nakilala ni Allen at boses sa pananalita nito ay nakita ni Allen ang pagkamature na nito. Pagsapit muli ng kanyang day off ay kaagad niyang kinumpleto ang kanyang kota kaya tuwang-tuwa ang kanilang head chef sa kanyang mga dala. Sakto namang may duelo sila Maihei at Zenith kaya dumaan muna siya dito para manood. Nang matapos sila ay napansin ni Cecil ang kanyang mga dala at naisipan ni Maihei na makipagduelo muna sa kanya. Base sa kanyang mga stat ay may posibilidad na manalo siya kay Maihei. Ngunit nang magsimula na sila ay hindi niya inaasahan ang taglay na galing ni Maihei sa swordsmanship. Dahil dito ay hindi na siya nagpigil pero mas mabilis at mas malakas pa din ito sa kanya. Kaya ilang sandali lang ay nagawa na nitong matalo siya. Nalaman niya na kaya pala sobrang galing nito ay dahil sa pagsasanay na isinasagawa nito sa Academy City. Pumapasok din umano siya sa dungeon kaya marami siyang nakakalaban ng mga halimaw.
Maliban dito ay marami din siyang natututunan mula kay Diverg na isa ding Sword Lord. Makalipas ang ilang araw ay bumalik na siya sa Academy City na siyang ikinalungkot naman ni Cecil. Bigla namang bumisita sa mansyon si Viscount Carnel at isa sa sadya nito ay matikman ang karne ng Great Boar. Pinagbigyan naman ito ng Baron pero wala itong kaalam-alam na isa lang palang karne ng Horned Rabbit ang kanyang kinakain. Maliban sa pagsusulsul nito sa hari para taasan ng kota sa boar hunting ay may iba pang nalaman si Allen tungkol dito mula kay Rickel. Nang matapos itong kumain ay dito na din ito sinabi ang isa pa sa kanyang sadya at ito ay ipaalam ang resulta ng appraisal ceremony ng kanyang bunsong anak na babae. Buti na lang umano ay isa itong talentless at parang inaasar pa nito na may dalawang anak ang Baron na may talent. Dahil dito ay nagtaka si Allen kung bakit parang mas pabor pa sa mga noble na talentless ang kanilang mga anak at ano kaya itong noble's duty na gustong iwasan ni Viscount Carnel. Makalipas ang ilang buwan ay napagpasyahan niya ng mga C-rank na halimaw na ang kanyang pupunteryahin kaya humingi siya ng payo kina Raven. Naisip ni Rita na mas mabuti umano kung bumili muna siya ng kanyang equipment. Pagkadating nila sa shop ay iminungkahi ni Milchi ang isang kapad dahil malaki umano ang naitutulong nito. Matapos niya itong bilhin ay kaagad siyang lumakad para maghanap na ng mga C-rank na halimaw. Mabilis namang nakahanap ang kanyang Hawkins at isa itong orc. Habang tulog pa ito ay pinaatake niya na dito ang mga tama. Pero hindi ito kagad nagpatalo na lang basta-basta kaya nagpalabas pa siya ng maraming tama at dito niya na ito nailigpit. Sunod na nakita ng mga Hawkins ay isa ding C-rank na armored ant. Sa pagkakataon na ito ay hindi na umubra ang mga tama kaya nagpalabas na siya ng mga papulen. Nang makatulog ito ay dali-dali niya itong inatake hanggang sa matagumpay niya itong mailigpit. Ang problema ay sobrang tigas ng balat nito kaya nahirapan siya na kunin ang magic stone nito. Napansin niya na parang sobrang taas ng kanyang intelligence stat kaya naisip niya na baka may kakayahan na siyang mag-cast ng spells. Sa tulong ng guro ni Cecil ay tiningnan nila ito sa bowl ang crystal ngunit nalaman nila kaagad na wala talaga siyang kakayahan na mag-cast ng spells. Isang araw habang kumakain ng pamilya ng Baron ay biglang pumasok si Rickel para ipaalam sa Baron na may murder girls o mano ang papalapit sa syudad. Ang problema pa ay kasalukuyang wala sila Zenith kaya kakailanganin na nila ang tulong ng Adventurers Guild. Bilang isang huntsman ay mabilis ding kumilos si Allen para protektahan ang mga mamamayan ng syudad. Pagkadating niya sa gate ay saktong andito na ang murder girls na may inaatake ng karwahe. Kaya dali-dali siyang kumuha ng iron balls at nasapul niya ang isang mata nito. Plano niya ay magsilbing pain at dadalhin niya ito sa White Dragon Mountains. Nang makalayo-layo siya ay nagpalabas siya ng mga papulen para sana patulugin ito. Ngunit hindi umubra dito ang abilidad ng mga papulen kaya minabuti niya na magpahabol muna dito. Hindi niya akalain na lahat ng kanyang mga debuff ay walang epekto sa Murder Girls. Makalipas ang 3 araw ay dito lang siya nagkaroon ng pagkakataon na makabalik sa syudad. Sa sobrang pagod niya ay nawalan siya ng malay at nang magkamalay siya ay nasa mansyon na siya. Nang maging maayos na ang kanyang kalagayan ay humarap siya sa Baron para magpaliwanag. Dahil sa kanyang nagawa para sa syudad ay binigyan siya ng 10 gold coins mula sa Granville family at 10 gold coin din mula sa pamilya na iniligtas niya. Labis ang kanyang tuwa dahil gamit ang pera na ito ay makakabili na siya ng mithril sword. Gamit ang mithril sword ay madali niya na lang nahihiwa ang napakakunat na balat ng armored ant. Makalipas ang 1 taon ay muling umuwi si Maihei kaya nagkaroon ulit sila ng duelo ni Allen. Ngunit kahit mas lumakas na si Allen ay lalo lang din mas lumakas pa si Maihei. Kaya kahit anong gawin ni Allen ay natalo pa din siya sa kanilang duelo. Pagkapasok nila ng bahay ay bigla na lang may dumating na kawal para ipaalam sa kanila na lumipat na umano ng tirahan ang White Dragon. Sa ngayon ay nasa Carnal Fiefdom na ito kaya tuwang-tuwa ang Baron dahil kung totoo man ito ay makakapagmina na ulit sila ng mithril. Inatasan ng Baron si Zenith na kumpirmahin ang kasalukuyang kinaroroonan ng White Dragon. Sa isip-isip ni Allen ay magiging problema ito kung maubos nila Zenith ang mga halimaw sa kagubatan kaya kailangan niyang mag-isip ng plano. Nang sumapit muli ang kanyang day off ay muli siyang nag-eksperimento sa kanyang mga alaga. Dahil may abilidad na siya na tinatawag na share ay ito kagad ang una niyang sinubukan. Nagpalabas siya ng isang Hawkins at gamit ang share ay nakita niya kung ano din ang nakikita ng Hawkins. Pero hindi lang sa paningin tumutalab ang share dahil kahit ang mga naririnig ng Hawkins ay naririnig din niya. Ang mas ikinaganda pa dito ay nagagamit din niya ang espesyal na abilidad ng Hawkins na Hawkeye. Sinubukan niya ito sa mas maraming Hawkins at gumagana din ito ng sabay-sabay. Kahit sa tama ay gumagana din pero nang nagdagdag pa siya ng isa pang tama ay sumakit na ang kanyang ulo.
Naisip niya na baka kung mas pataasin pa niya ang kanyang intelligence stat ay baka tumaas din ang limit ng kanyang share. Nag-summon siya ng maraming hollow at nang tumaas ang kanyang intelligence stat ay sinubukan niya muli ang 5 creatures. Sa pagkakataon na ito ay hindi na sumakit ang kanyang ulo. Plano naman niya ngayon na subukan ng share skill sa kanyang mga D-rank. Dito niya na naisip na posible siguro na makipaglaban siya sa mga halimaw na ang mga alaga lang niya ang lalapit. Kagad niya itong sinubukan at sa inaasahan niya ay nagagawa nga niyang makipaglaban kahit nasa malayo siya. Naisip niya na gamitin din ang share skill para naman kahit papano ay makita niya ng malapitan ng kanyang pamilya. Makalipas ang 6 na buwan ng pag-iimbestiga nila Zenith sa kanilang minahan ay kinumusta ng Baron kung ano na ang sitwasyon dito. Ngunit sa kasamaang palad ay pinamumugaran na umano ito ng mga halimaw dahil na rin sa tagal nang hindi nila ito nagagamit. Kahit umano ang mga kalapit na nayon na nagsisilbing mithril refineries ay nasakop din ng mga orcs at mga goblins. Plano ng Baron na mabawi ang pinakamalapit na minahan at inatasan niya si Zenith na madaliin ito. Hindi naman nakaligtas ang mga menero ni Viscount Carnel matapos nilang ipilit na magmina kahit may White Dragon. Kahit matutuloy na ang pagsalakay ng Order of Knights sa mga halimaw ay hindi na nababahala pa dito si Allen dahil patuloy pa din siyang lumalakas kahit nasa mansyon lang siya. Plano niya na umalis ng Granville pagsapit ng 12 taong gulang niya para maging isang adventurer. Tuwing day off niya ay ang boss na mismo ng mga goblins ang kanilang sinasalakay. Ginagamit niya dito ang estratehiya na parati niyang ginagawa nung isa pa siyang gamer. Ilang sandali lang ay nagpakita na ang Goblin King pero walang may natatakot dito. Isang teddy lang ang pinasikaso ni Allen dito at hindi na ito nakapalag. Nang maubos na ang mga goblins ay nakaipon siya ng 48,000 mahigit na EXP. Nang makagraduate si Maihei sa Academy City ay kaagad niyang hinamon si Allen sa isang duelo. Dahil mas lalo pang tumaas ang mga stats ni Allen ay nakakasiguro na siya na mananalo na siya ngayon. Bagamat nagulat si Maihei sa kanyang bilis ay nagagawa pa din itong masangga ang kanyang mga atake. Kaya nagtataka siya kung bakit hindi pa din siya nakakapatama gayong sigurado siya na dapat ay mas mabilis na siya. Nang magsimula ng umatake si Maihei ay ilang segundo lang ang kinailangan nito para talunin si Allen. Gayunpaman ay pinuri pa din niya si Allen na kahit papano ay pinagpawisan siya. Kinausap niya muna saglit ang kanyang mga magulang at katapos ay kinausap niya din sila Cecil at Thomas. Dito niya na sinabi na aalis muli siya pero sa pagkakataon na ito ay matagal pa siyang makakauwi dahil sa kanyang tungkulin bilang isang noble. Matapos malaman ni Cecil na 3 taon pa bago siya makauwi ay nalungkot ito ng sobra. Dito na din napagtanto ni Allen kung bakit natuwa si Viscount Carnel na isang talentless ang kanyang anak at kung ano itong tinutukoy ng Baron na noble's duty. Kinabukasan pagkaalis ni Maihei ay nakiusap ito kay Allen na bantayang mabuti si Cecil. Nagulat naman si Allen dahil naramdaman niya na parang nanginginig ito. Makalipas ang ilang buwan nang maabot na ni Allen ang level 35 ay ang boss naman ng mga orcs ang kanilang sinalakay. Sobra siyang namamangha sa isa niyang alaga na si Bronn dahil sa napakatinding depensa nito. Kaya hindi din niya maiwasan na magtaka kung nababawasan ba ito ng HP. Ito ang problema niya sa kanyang skill dahil hindi niya nakikita ang aktwal na HP ng kanyang mga alaga. Sa sobrang dami ng mga orcs na nililigpit nila ay dumadagsa din ang EXP sa kanyang stats. Ilang sandali lang ay bigla na lang may umatake sa kanila at buti na lang ay nagawa itong masangga ni Bronn. Kagagawan pala ito ng mga orcs na gumagamit ng mahika o mas kilala sa tawag na magic orcs. Gumamit si Allen ng Iron Ball at kaagad niyang nailigpit ang isa sa mga ito. Ngunit mabilis na umalis ang iba para maipaalam sa Orc King ang sitwasyon. Dahil dito ay dali-daling kumilos ang Orc King para harapin ang hukbo ni Allen. Sinubukan itong labanan ni Allen gamit ang mga teddy ngunit hindi umuubra ang mga ito sa lakas ng isang B-rank na halimaw. Ang problema pa ay sumasabay din sa pag-atake ang mga magic orcs dahilan para hamina ang depensa ni Allen. Dahil wala siyang maisip na magandang estratehiya kung paano lalabanan ng sabay-sabay ang mga ito ay sumagi sa kanyang isipan na umatras na lang siguro muna. Ngunit biglang dumating dito si Zenith na siyang ikinagulat niya dahil ang pagkakatansya niya ay bukas pa dapat ang dating nila dito. Kagad niyang pinabalik ang kanyang mga alaga at nagulat siya na hindi man lang ito inintindi ni Zenith. Plano ni Zenith na harapin ang Orc King at si Leibrand na ang pinaasikaso niya sa iba. Pagka-atake ng Orc King ay ipinakita ni Zenith dito kung bakit siya tinaguri ang War Demon. Hindi naman na nag-aksaya pa ng oras si Leibrand at inumpisahan niya na ding atakihin ng ibang orcs. Hindi akalain ni Allen na sobrang lakas din pala ni Leibrand kaya nagtataka siya kung bakit nagpatalo ito kay Krena. Ilang sandali lang ay nagawa na ni Zenith na mailigpit ang Orc King.
Pagsapit ng gabi habang naghahapunan sila ay dito na nila napag-usapan ang lahat ng mga nangyari kanina. May hinala na din pala si Zenith na siya ang umatake sa bosay ng mga goblins at sa iba pang mga halimaw na nakakalat sa kagubatan. Hindi na naitanggi pa ni Allen ang mga ito at pati na din ang tungkol sa kanyang mga alaga. Kung nais niya umanong isekreto ni Zenith ang mga ito sa Baron ay pwede naman basta kailangan lang niyang ipapaalam parati ang kanyang ginagawa dahil parehas lang naman ang kanilang layunin. Isang araw ay may biglang bumisita na Royal Messenger sa mansyon ng Granville. Ibinigay ng mga ito ang diary umano ni Maihei at dito na nila nalaman na nasawi pala si Maihei. Hindi makapaniwala dito ang Baron gayong 6 na buwan pa lang ang nakakaraan nung umalis ang kanyang anak. Pero hindi pa din niya magawang magreklamo sa takot na maparusahan siya ng hari. Dito na din naisip ni Allen na kaya siguro nanginginig si Maihei nung araw na iyon ay dahil alam na nito na masasawi siya. Pinalabas muna silang lahat ng Baron maliban lang kay Cecil. Dito na nalaman ni Cecil ang katotohanan tungkol sa Noble's Duty at alam na ni Maihei at ng kanilang mga magulang na darating ang araw na mangyayari ito. Hindi niya ito matanggap dahilan para magkulong na lang siya sa kanyang kwarto. Ngunit kinabukasan ng umaga habang nag-aalmusal sila Allen ay nalaman nila na nawawala na si Cecil. May kutob si Allen na lumabas ito ng Granville Estate kaya minabuti niya na hanapin ito sa labas. Makalipas ang ilang oras na paghahanap ay nakita niya ito na umiiyak pa din. Pero imbis na ibalik ito sa mansyon ay napagpasyahan niya na hintayin ito dahil alam niyang ito ang trabaho niya bilang manservant. Hindi mapigilan ni Cecil na mapahagulgol sa pag-iyak habang naalala niya ang diary ni Maihei. Naisip ni Allen na yayain ito para maging adventurer nang sa gayon ay magiging malaya sila na makapunta sa iba't ibang lugar. Pero alam ni Cecil na sa Academy City siya mag-e-enroll kaya sinabi ni Allen na hindi naman niya ito kailangang sundin at siya pa din ang magdedesisyon para sa kanyang buhay. Dahil dito ay muli niyang naalala ang sinabi ni Maihei kung bakit pinili nito na mag-enroll sa Academy City. Napagpasyahan niya na umuwi na dahil may gusto siyang sabihin sa kanyang mga magulang. Ito ay ang buo niyang desisyon na susunod din siya sa yapak ni Maihei at hindi tatakbuhan ang responsibilidad niya. Makalipas ang kalahating taon simula ng pagkasawi ni Maihei ay bumalik na sa normal ang Granville Estate. Nakatutok na sa mithril mining ang Baron kaya sinisigurado din ni Allen na hindi magiging problema sa mga miner ang mga halimaw. Isang araw ay natunto na din niya sa wakas ang lungga ng mga armored ant kung saan din nangingitlog ang kanilang queen. Akala niya ay magiging madali lang ito ngunit sumapit na lang ang isang buwan ay hindi niya pa din nauubos ang mga armored ant. Pero isang araw ay nagulat siya nang biglang tumigil ang paglabas ng mga armored ant kaya naisip niya na pagkakataon na siguro ito para harapin ang queen. Gamit ang mga hollow ay inalam niya muna ang layout ng buong kuweba. Nang matuntunan ng mga ito ang queen ay dali-dali silang pumasok para iligpit na ito. Pinuunan niya munang pinaligpit sa mga teddy ang mga armored ant na nakabantay at katapos ay sinunod din nila ang queen. Bagamat hindi ito naging madali ay nakaisip naman siya ng magandang estratehiya kaya ilang sandali lang ay matagumpay na nila itong nailigpit. Bago sila lumabas ay may napansin siya at ito pala ay ang mithril ore na mismo. Pagkabalik niya sa mansyon ay ipinakita niya sa Baron ng Armored Ant Queen ngunit hindi kaagad naniwala ang mga ito. Pero nang ipinakita niya na ang mithril ore ay dito na nagbago ang isip ng Baron. Ipinakita niya sa mga ito ang eksaktong kinaruroonan ng kuweba at ang layout na din sa loob ng kuweba. Sa pamamagitan nito ay hindi na mahihirapan pa ang Baron para sa pagse-setup ng mithril mining. Pagsapit ng 12 taong gulang ni Allen ay unti-unti na ding nagbukas ang mga mithril mining. Pero ang nadiskubre na kuweba ni Allen ay sa susunod na taon pa mabubuksan. Bigla namang bumisita muli ang Royal Messenger pero sa pagkakataon na ito ay kasama niya si Viscount Carnell. Ito pala ay para papirmahin siya sa proposal na silang dalawa umano ni Viscount Carnell ang mamamahala sa mithril mining. Dahil dito ay maghahati din sila sa kikitain kaya hindi muna pumirma ang Baron hanggat hindi muna siya nakakabisita sa Royal Capital. Dito na nagalit ang Royal Messenger sa pag-aakala na hindi siya pinagkakatiwalaan ng Baron at katapos ay kaagad din silang umalis. Hindi basta-basta papayag ang Baron sa kanilang gusto at pag bumalik si Zenith ay aalis din sila kaagad para magtungo sa Royal Capital. Makalipas lang ang ilang oras ay bigla na lang nakarinig sila Allen ng sigaw ng pangalan ni Cecil. Dali-daling umakyat si Allen at pagkadating niya sa kwarto ni Cecil ay karga-karga na ito ng mga umatake. Sinubukan niyang makipaglaban pero nagpasabog ng sleeping gas ang isa sa kanila dahilan para mawalan din siya ng malay. Dahil dito ay dinala din siya ng mga mandurukot at nalaman niya na plano pala ng mga ito na ibenta na lang siya sapagkat may alam siya sa paghawak ng espada.
Biglang dumating ang kanilang pinuno na si Dagra na hindi nagustuhan ang kanilang ginawa sa pagsama kay Allen. Dito na nalaman ni Allen na may nagaganap palang digmaan. Pagkaalis ni Dagra ay napagpasyahan niya na kunin na ang kanyang mithril sword ngunit naiwan niya pala ito sa mansyon. Minabuti niya na gamitin muna si Chappie at dito niya na nalaman na nasa loob pala sila ng magic ship. Ilang sandali lang ay nakita niya na si Viscount Carnel kasama ang Royal Messenger. Dahil dito ay nalaman niya na gagamitin pala nila si Cecil para mapasunod ang Baron sa kanilang mga plano. Bigla namang nagising si Cecil at bago pa siya patulugin uli ng mga kalaban ay dali-daling pinalabas ni Allen si Papolem para patulugin ang isa. Habang abala ang iba ay dito na siya nagkaroon ng pagkakataon na makawala sa pagkakagapos. Kagad niyang pinatulog ang mga kalaban pero nang nilapitan niya si Cecil ay bigla namang dumating si Dagra. Gamit ang skill nito ay nasikmuraan nito si Allen kaya gumawa ng paraan si Allen paano sila makakalabas ni Cecil. Nang makalabas na sila ay napagpasyahan ni Allen na tumalon na lang sila. Matapos niyang mapataas ang kanyang endurance stat ay kaagad din silang tumalon bago pa sila maabutan ni Dagra. Pero dahil sa fiefdom na sila ni Viscount Carnel ay hindi na sila nagsayang pa ng oras para magpahinga dahil siguradong ipapahanap din sila kaagad ni Viscount Carnel at tama nga ang kanyang hinala. Para hindi sila masundan ni Dagra ay iba't ibang eskenita ang kanilang dinaanan. Katapos ay umakyat na din sila para masigurado na hindi na talaga sila masusundan pa. Nasa kabilang bundok pa ang Granville Fiefdom at kakailanganin nila ng ilang araw para makarating dito. Nang makalayo-layo sila sa syudad ay nagpahinga muna sila at kinabukasan pagsikat mismo ng araw ay nagpatuloy na sila sa pagtakbo. Ngunit ang problema ay hindi pa din sumusuko si Dagra sa paghabol sa kanila. Makalipas ang 1.5 araw ay nakarating na sila sa border ng Granville Fiefdom. Pero nang makita niya si Dagra na nasundan ng kanyang mga yapak ay umalis din sila kaagad dahil alam niyang walang kakayahan ng border para pigilan si Dagra. Ang problema pa ay parang alam na ni Dagra ang kanyang abilidad. Dahil parang nawawala na ng pag-asa si Cecil ay sinabi niya dito ang kanyang pangako kay Maihei na proprotektahan niya ito kahit na anong mangyari. Makalipas ang ilang oras na pagtakbo ay napansin sila ng isang halimaw at ito pala ay ang murder girls na nilabanan niya 3 taon na ang nakakaraan. Kailangan niya itong iligpit dahil kumpara kay Dagra ay siguradong hindi ito magdadalawang isip na atakihin si Cecil. Nang may baba niya si Cecil sa ligtas na lugar ay hinarap niya na ito. Sinubukan niyang gamitin ang iba sa kanyang mga alaga pero hindi ito naging sapat para mabigyan man lang ng kahit kaunting pinsala ang murder girls. Kaya ilang sandali lang ay nakalapit ito sa kanya at hindi niya na ito naiwasan pa. Akala ng murder girls ay panalo na siya pero nagulat na lang siya nang kakainin niya na sana si Allen. Pinataas pala ng husto ni Allen ang kanyang HP at endurance kaya nagkaroon tuloy siya ng pagkakataon para mapuruhan ang natitirang mata ng murder girls. Wala na itong nagawa pa at sa wakas ay natalo na din ito ni Allen. Pero may isa pa silang problema na haharapin dahil natunto na pala sila ni Dagra. Bigla itong umatake at sa sobrang bilis ay hindi na naman ito nakita ni Allen. Ngunit bago pa ito makaatake muli ay bigla na lang may umatake dito na kagagawan pala ni Cecil. Sinubukan pa siyang pigilan ni Allen sa susunod niyang atake pero sa kagustuhan niyang mailigtas si Allen ay umatake pa din siya kaya pinatulan na siya ni Dagra. Sa inis ni Allen ay tinawag niya itong duwag na lumayo sa digmaan matapos lang ang 1 taon. Dahil dito ay nagalit ito ng sobra at gusto nang iligpit kaagad si Allen. Ngunit hindi niya na ito magagawa pa dahil andito na pala si Zenith. Balak niya na samantalahin ang pagkakataon na ito na makapaghiganti para sa mga kasamahan nito na nasawi dahil sa Order of Knights. Pero nang umatake siya ay hindi tumalab kay Zenith ang kanyang espada. Hindi naman ikinatuwa ni Zenith ang mga reklamo ni Dagra dahil kahit siya ay marami ding mga kasamahan ang nasawi pero hindi niya hahayaan na may magdudungis lang sa kanilang mga sakripisyo. Ginamit niya ang Aura Blade na sa sobrang lakas ay nahati sa 2 ang katawan ni Dagra. Sa pagkasawi ni Dagra ay dito na nagtapos ang 4 na araw na pagtakas nila Allen para makabalik ng Granville Fiefdom. Sinabi ni Allen sa Baron ang lahat na nalaman niya sa mga plano ni Viscount Carnel at ng Royal Messenger. Ang pagdukot kay Cecil ang isa sa paraan para hindi niya masabi sa hari ang tungkol sa kontrata. Nagbigay ng suhestyon si Allen kung paano reresolbahin ng Baron para parehas maparusahan sila Viscount Carnel at ang Royal Messenger. Gusto niya na gamitin ito ang kanyang mining rights para kumbisihin ng hari na magsagawa ng malawak na pag-iimbestiga. Sinunod naman ng Baron ang suhestyon ni Allen at matapos malaman ng hari ang pagdukot kay Cecil ay pinarusahan kaagad ang mga may sala. Habang ang Carnel Fiefdom naman ay tinanggal kay Viscount Carnel at nasa ilalim na ng Royal Rule.
Pumayag din ng Baron na sumailalim sila Allen at Cecil sa lecture tungkol sa Noble's Duty. Isa pala itong sekreto na maliban sa royal family ay iilan lang sa mga nobles ang nakakaalam. Dito din nila nalaman ang tungkol sa isa o manong Demon Lord sa isang kontinente na unang nagpakita 112 taon na ang nakakaraan. Nais nito na lahat ng leader ng bawat bansa ay sumunod sa kanyang pamumuno pero wala ni isa ang pumayag. Kaya 50 taon makalipas ay nangyari ang Great Calamity o ang pagsalakay ng hukbo ng Demon Lord sa Central Continent. Inatake din ng mga ito ang Dwarven Empire at ang Elven Continent at dito na nabuo ang Five Continent Alliance. Dito din simulang naitatag ang Academy City na kung saan pinapadala ang mga nagtataglay ng talent para magsanay. Ngunit hindi pa din ito sapat para mapigilan ang hukbo ng Demon Lord. Hanggang isang araw ay may hero ang isinilang na nagngangalang Helmios at muling binuhay ang pag-asa ng sangkatauhan. Sa edad na 15 taong gulang ay napatras niya ang hukbo ng Demon Lord dahilan para mabawi nila muli ang nasakop na teritoryo ng imperyo. Ngayon sa edad niyang 22 ay pinapamunuan pa din niya ang frontline. Dito na naalala ni Allen ang hero at Demon Lord class na parehas may 5-star difficulty. Dahil sa mga nalaman niya ngayon ay unti-unti niya nang naiintindihan kung bakit may frontier village kagaya sa kanilang nayon at kung bakit inaatasan sila ng manghunting ng mga Great Boar. Dito na papasok ang tungkol sa Noble's Duty na kailangang sundin ng mga noble na may talent. Pero kahit nasa panig nila ang hero ay nasa kalahati pa din ng mga ipinapadala sa frontline ang nasasawi. Dahil dito ay muli na namang naalala ni Cecil si Maihei na siyang ikinalungkot niya. Isang araw ay ipinatawag ng Baron si Allen para ibigay sa kanya ang kanyang pabuya sa pagligpit sa Murder Girls at sa pagligtas kay Cecil. Pero 3 bag ang nakikita niya kaya dito na sinabi ng Baron ang pakiusap nito na samahan niya umano si Cecil sa Academy City hanggang sa labanan para magsilbing bodyguard nito. Bagamat pumayag siya sa pakiusap nito ay nais niyang palitan ng 400 gold ng dalawa niyang kahilingan. Una ay hindi na obligahin ang kanilang pamilya at pamilya nila Krena sa head tax at ang pangalawa naman ay magre-resign siya bilang manservant habang nagsisilbing bodyguard ni Cecil. Nakita na pala ni Baron ang plano niyang mag-resign kaya binigyan siya ng punyal. Na-promote pala sa pagiging Viscount ang Baron at siguradong malaki umano ang naiambag niya dito kaya ang hawak niyang punyal ay patunay na isa na siyang panauhin ng Granville at kahit anong mangyari sa kanya ay nakakasiguro umano siya na nasa likod niya ang Granville family. Dito niya na napagtanto kung bakit siya ipinadala ni Elmea sa mundong ito. Dahil patuloy pa din ang banta ng Demon Lord sa kabila ng pagdating ng hero ay kailangan na ang kanyang tulong para mabalanse ang mundo na ito. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Hell Mode Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video.